Hello. A pleasant day to everyone. And welcome sa ating part 3. So this will be the last part of our Simplifying Algebraic Expression series. And we will be solving na yung final problem na nakikita nyo sa screen. Okay, so without further ado, simulan na natin. Okay? So comparing sa mga previous examples, yung given ngayon sa number 5 ay medyo malaki na, no? So it's quite confusing and complicated tignan, but then uh, anything naman is easy and possible as long as susundin mo yung tamang steps and laws and rules, no, theorems, kung paano solve. So we have tackled naman sa mga previous examples yung mga kailangan yung i-apply dito, and I just show you the proper steps to solve this, okay? So mention ko last time na kailangan yung tandaan yung word na PEMDAS, okay? So, lagay ko lang siya ulit, PEMDAS. Kaya idadagdag ko lang, aside from PEMDAS, you should be familiar sa mga tools na ginagamit natin to group yung mga terms. So, ano nga ba yung tools na tinutukoy ko? Yung mga tools na yon is yung mga uh, parentheses, ayan. Then we have also bracket, then we have braces. So, ginagamit tong mga to para mas ma-organize natin yung expression at mas madali siyang ma-simplify at solve. Kasi, if gagamit lamang tayo ng isang tool dito, let's say parentheses lang yan lahat, it's quite confusing dahil nga magka-partner sila. No? Kapag marami na kasi nakasulat na ganyan, it's kinda hard uh, to pair it, no, sa kabila. And you will realize that sooner kapag maka-encounter kayo ng mas malawak pang problem dito and puro parenthesis yung ginamit, talagang nakakalito yun. So now, let's start with, again, dito sa groups pala guys, yung pinaka-smallest four, yung pinakamaliit, is itong parenthesis. And then, kapag lumalaki na yung expression mo, uh, dito ka nagagamit ng bracket and then brace eventually. So, ito na rin yung order nila. First things first, ang sisimplify mo muna is yung mga sa loob ng parentheses before ka mag-proceed sa bracket. So, this will be like inward to outward flow ng pag-solve, okay? So, let's start. Dito sa problem, let's start here sa loob ng bracket as I've mentioned. And i-distribute muna natin itong -2 sa 2x. So, isulat ko mo siya dito sa side. Nakalagay ay 2x raised to -2. So, simplify natin. To simplify this now, i-distribute lang natin yung -2 isa-isa. So, isa sa coefficient, isa naman sa variable. So, magiging 2 raised to -2 tapos x -2. Ayan. And then, if gusto natin i-simplify pa, unahin natin tong coefficient o yung constant. Ibababa natin yung 2, tapos naka-raise siya sa +2 na, or simplifying that will be over 4. Okay? And then, si x is ganun din, 1 over x squared. So, magiging 1 over 4x squared sila parehas. Okay? So, ayan. Sulat ko muna siya dyan. And then, tignan nyo to guys, yung expression na ito sa loob ng bracket. Nasa loob ng brace. Itong malaking to. Ayan, yung buong yan. Kung napapansin niyo, maraming terms, di ba? Pero, I want you to look at it as like this. No? So, para hindi tayo malito, itong nasa loob ng bracket,
this one. I-treat natin siya as, let's say, a single variable mo. Malaking A. Okay? So, ang gagawin natin is i-rewrite natin siya. So, 2x, tapos itong nasa loob ng bracket will be written as single A lang, ha? Huwag kayong malilito. A. Para mas konti susulat natin. Then we have z 3 halves. Then over z raised to 5 plus x and negative 2 plus y. Then y negative 1. Ayan. So, di muna natin ito papansinin yung expression nito sa right side. Mamaya na natin yan i-simplify. So, sa ngayon, i-focus muna tayo dito sa may left part, okay? So, kung makikita natin, kaya ko ginawang A yung malaking bracket na yun dahil gusto kong makita nyo na sa numerator, puro multiplication na yung operation dyan as well as sa denominator. And then, kapag i-combine mo sila, magiging division siya of terms, di ba? So, ma-apply na natin yung final rule, which is yung division rule, wherein, first step is maghahanap muna tayo ng similar terms or yung may mga parehas na variable. Kasi yun muna yung ating unang masisimplify. So, una nating makikita dito is yung x, di ba? May x sa numerator, meron din sa denominator. So, applying natin yung division rule, ang first step is check muna kung same variable. Ayun nga, safe set para sila x. Tapos tanong, nagmamatter ba yung exponent? Sagot ay hindi dahil under tayong division. So remember, addition and subtraction, nagmamatter na dapat parehas yung exponent and variable bago mo sila mapag-add or subtract. Pero pagdating naman sa times or divide or multiplication and division, ang i-check mo lang is dapat parehas ng variable. So, hindi na consideration na dapat parehas sila ng exponent. Okay? So, tandaan nyo yan. Okay, so following the division rule, 2x over or divided by x raised to negative 2, una is i-divide natin yung kanilang coefficient. So, 2 divided by 1 is 2. Okay, so ilagay ko muna dito. Kasi di pa natin alam kung exponent niya ay magiging positive. Ay, sige, dito na lang. Ayan, 2 sa numerator. And then, for the x, copy. Tapos, 1 minus negative 2. So, 1 minus negative 2 is also can be written as 1 plus 2. So, 1 plus 2 is 3. Kaya, yan. 2x over x raised to negative 2 is 2x cubed. Then, copy natin si a. Tapos, si z naman dito, as you can see, meron ding z sa baba. So, division pa rin. So, again, number 1, coefficient muna. 1 divided by 1 is 1. So, hindi ko nasusulat. And then, copy. Ayan, z. Tapos, 3 halves. Sorry. So, we have here 3 halves minus 5. So, shortcut dito guys is 2 times negative 5. 2 times negative 5, negative 10. Lagay nyo dyan. Tapos, copy nyo na yung 3. Okay. So, sagot ay negative 7 over 2. So, z raised to negative 7 over 2. Then, over. So, na-divide na natin yung x and yung z. So, matitira sa baba is yung y. So, yung y sa baba, makikita natin na siya ay naka-multiplication rule, no? So, y times y raised to negative 1. Y times y raised to negative 1.
Okay, so multiply muna natin yung coefficient which is 1. 1 times 1. Then copy. Then for multiplication, ipapag-add yung exponent. So 1 plus negative 1 or 1 minus 1 is 0. Oh, so remember, all numbers aside from 0, raised to 0 is 1. So ano yan? Baba. 1, 2, 3, and so on. Pag ni-raise mo sa 0, pag ni-raise sa 0, equal to 1. Kapag negative 1, negative 2, and so on, naka-raise sa 0, equal to 1 pa din. And then any variables, x raised to 0, y raised to 0, is equal to 1 as well. So, ang tanging mga, ano lang, parang exemption lang is yung 0. Diba? As I've mentioned, aside from 0, kasi 0 raised to 0 is not equal to 1. Actually, this is indeterminate. Indeterminate yan. Indeterminate. Ayan. So, here 1 siya. So, di ko na, cancel out na natin yun. So, ayan, na-simplify natin tong left part. Natira is numerator na lang. Pero, napapansin nyo yung z is naka-negative. So, ibababa natin yung z. Ayan, z raised to 7 over 2. Okay? Tapos, i-delete na natin tong sa taas. Ayan. So, ito na yung simplified sa my left part. So, focus muna tayo dito sa right side. And, yeah. Delete, erase ko na to. So, if nagtitake down notes kayo guys, no, i-back nyo na yung video or take screenshots. And make sure nagtitake down notes kayo na. Kasi, as I've said sa unang part ng video, ay yung part 1 pa ng series na to, na mahalaga itong topic na to sa buong math. Even after nyo mapas yung subject na to or yung semester na to, pagdating sa mga advanced topics ng math like calculus and such, magagamit nyo pa rin itong simplification, okay? Kaya this is, ito yung fundamental, yung basics, no? Kaya you really have to pay attention and take down notes. Okay, so na-simplify natin tong left part. Ito na siya. Yung 2x cubed a over 7 raised to 7 over 2. Ngayon, simplify natin tong right side. So, i-rewrite ko lang. Meron tayong 2 x plus y cubed. Yan, over 2x plus 5y cubed minus 3 times y cubed. Ayan. Okay, so, dapat ba na i-distribute yung 2? So, for now, wag muna. Kasi ito ay simplified naman na. So, finactor out yung 2. So, hindi na rin magme-make sense kung i-distribute natin. So, for now, wag muna natin siya i-distribute. So, simply copy na lang. X plus y cubed. Yan. And then, for the denominator, siya yung medyo i-ano natin, simplify natin. So, meron tayong 2x tapos plus, and 5y cubed, and then, distribute natin yung 3 times natin dyan. Minus 3y cubed. So, here, meron tayong subtraction of terms, di ba? Same sila ng variable, same sila ng exponent, therefore, pwede silang ipag-subtract. So, 5 minus 3 is 2. So, magiging 2y cubed na lang yan. So, sa denominator, guys, focus muna kayo dito. Sa denominator, meron na tayong 2x plus 2y cubed. And, natakal naman na natin to. Kung titignan nyo, meron silang common term na 2. Factor out natin si 2. 2x divided by 2 is x. Copy yung operation plus 2y cubed divided by 2, y cubed.
So, kung mapapansin nyo, yung denominator, kapag in-factor out natin yung 2, is the same lang sa numerator natin. Therefore, pwede siyang i-cancel out. Okay? So, ito palang buong term na to, since na-cancel out natin siya kasi equal lang sila, yung buong term pala yan is equal lang sa 1. Okay? So, di ba? Pagkahaba-haba, pagkadami-daming terms, ang ending, 1 lang pala. Okay? So, we are now left with, ito na lang yung left part. So, ito na lang yung simplify natin. Okay. So, make space tayo here sa may left. Okay. Then, move natin ito here. Ayan. Okay. So, ngayon, isulat ko lang to guys. 2x cubed. And instead of a, i-rewrite ko na to. So, meron tayong x plus 3y. Tapos, di ba na-simplify na natin to kanina? Ano nga yung ano natin kung mag-take down notes kayo? 1 over 4x cubed, di ba? Ay, 4x squared, di ba? Ayan. Tapos, over is is the 7 over 2. Ayan. So, ito, emphasize ko lang kung bakit natin kailangan gumamit ng mga parentheses brackets. And I mentioned kanina na para siya sa, sa orderliness, no? Para mas organize yung expression natin. Okay. Kasi kung titignan nyo, kung isusulat ko siya as 2x cubed, parenthesis lang lahat, x plus 3y, parenthesis ulit, 1 plus 4x squared, ayan, tas close parenthesis, is ayan. So, medyo ano siya, no? Umuulit yung parenthesis. So, kung ito ay opening, may partner siya na close. So, we know na ito yun, di ba? Pero, ito kasi is kakaunti pa lang. Eh, may chances na maggaganyan yan, di ba? Ang dami. So, malilito ka. Kaya, dito na papasok yung talagang kailangan nyo aralin. Paano gamitin to? Kasi, it will make your expression look, more organized. At mas maayos siyang tignan. So, tandaan, yung pinakaloob is yung parenthesis. So, kung ito yung pinakaloob, yung susunod sa kanya na pumapaloob sa kanya is magiging bracket na. So, itong parenthesis na to, bracket na to dapat. Yan. Okay? Kasi ito, magkatabi sila, hindi naman siya sa loob nito. So, pwede na siya maging parenthesis as well as itong baba. Tapos, itong bracket, nasa loob siya ng malaking parenthesis. Eh, mali yun, di ba? Dapat, um, magre-refer na tayo dito sa mas malaki sa kanya, which is dapat brace na to. So, ganun yung parang quick tutorial lang, no? Paano gumamit ng parentheses and brackets para mas madali siyang tignan. Okay? So, enough with that. Let's focus na here sa ating remaining terms. Okay, so, na-simplify na natin to kanina yung 2x cubed and z raised to 7 over 2. Yung itong a, ito pa lang yung nagagalaw natin. So, try natin i-simplify itong sa loob ng bracket muna. So, i-distribute natin itong 3y here by multiplying it sa 1. Kasi they're both numerators. Yung mga single, guys, terms, no, na hindi naka-fraction, imagine niyo na may over 1 yan. Kasi itong 3y may over 1 yan. Yung x may over 1, may over 1. Kasi any terms naman over 1 is they are equal to themselves pala. In this way, mas mabivisualize nyo paano mag-times ng fraction. Numerator times numerator, denominator times denominator. So, 3y times 1 is 3y. Tapos, 1 times 4x squared ay 4x squared. Ayan. Tapos, ayun, plus x.
So, ito muna, dito man tayo sa loob ng bracket. Tapos, ang gagawin ko, since ito ay parang mixed fraction yung dating, di ba? Ang gagawin natin is, i-common fraction natin sila. So, dapat same sila ng denominator. So, paano gagawin yun? Hanapin mo yung LCD. We know ito ay over 1. So, multiply lang yung both denominator. We have 4x squared. Paano ulit gawin to? 4x squared times x over 1. 4x squared times x, 4x cubed over 1, 4x cubed pa din. And then, copy yung operation plus 4x squared times 3y, 4x squared 3y, and then divide yung sa 4x squared, makakancel sa 4x squared, matitira si 3y. So, plus 3y. Okay, so ito na yung simplified, and then, delete na natin ito. Ayan. Then, i-rewrite natin siya. So, upon simplifying itong sa loob ng bracket, ang na-simplify natin is, ganito na siya, 2x cubed, and then lagay ko na sa parenthesis na lang para ma-separate natin siya. We have 4x cubed plus 3y over 4x squared, and tapos all over, and tapos all over z raised to 7 over 2. So again, imagine niyo may over 1. Basta single terms no, na hindi naka-fraction. So kung ito ay numerator, ito ay denominator, may makakancel tayo. Di ba? So division of terms yan. And then, common sila ng variable. Divide mo natin yung exponent, yung coefficient, makakancel si 2. Yung 4 dito, magiging 2 na lang. Okay? And then, sa x cubed, x squared, 3 minus 2 is 1. So, makakancel tong baba. Si 3 magiging 1 na lang. Okay? I hope nasundan. So, i-rewrite natin. So, matitira sa numerator is x. Sa denominator, meron pa 2. Okay? Okay, so, ganito siya. X, then 4x cubed plus 3y over 2, then all over z raised to 7 over 2. Okay, provide lang tayong space here. So, kung titignan nito, medyo complicated siya, especially if hindi nyo paggamay masyado, no? Mag-simplify ng fractions. So, medyo hindi nyo to ma-i-imagine, but uh, bigay ako ng example. So, yung x gawin kong a, ito gawin ko siya b times c, b over c, all over d. Ganyan. Okay, so to visualize this one, um, kasi technically, ang mangyari lang dyan is bababa lang yung c dito sa d. So, equal lang siya sa ab over cd. Pero to explain paano nangyari yon, itong sa loob ng sa parenthesis, consider na lang ito as single variable ulit. No? So, treat it as, let's say, a ulit. A. Yan. So, magiging a over d. Tapos, i-separate na to. Okay? So, a over d multiplied by a. Katabi sila. Kasi yung a is may over 1, di ba? Imagine niyo may over 1. So, fraction magkatabi pa rin, numerator, numerator. Okay? So, times a. Ngayon, i-rewrite nyo na si a over d. Ano ba yung a natin? Ayan, b over c, di ba? B over c. Tapos, ayan, numerator, numerator, denominator, denominator, ab, cd. Okay? Kaya dito, applying the same principle, simply magiging x, ayan, 4x cubed plus 3y over 2z 7 over 2. Okay, so just in case na medyo nalito kayo,
Huwag mahiyang magsabi dahil I'll make sure to explain it again sa future videos natin. Okay? So, for now, ayan. And then, check natin kung ito na ba yung ating final answer. So, tignan nyo kung meron pa ba tayong pwedeng i-divide. Yung x ba pwedeng i-divide sa 2z raised to 7/2? Hindi na, kasi makaiba sila na variable. Tapos dito naman sa loob ng parenthesis ay meron ba tayong maka-factor out or pwede ba natin sila ipag-plus? Hindi na sila pwede ipag-plus kasi they are not similar terms. Meron bang mafa-factor? Wala na. So, therefore, we can conclude na this is our final answer. Okay, so additional knowledge, no? Observe sa denominator, meron tayong variable na naka-raise sa fraction. So, kung first time nila makita yan or di nyo pa masyadong gets na kung paano i-simplify yan or ano yung ibang forms no. Dito na actually papasok yung mga roots, no? Yung mga square root na nakikita niyo. Okay. So, technically, pag may nakita kayong, let's say, square root of a, it can be written as a raised to 1/2. So, paano naging a raised to 1/2 yun? Kasi, tignan nyo, yung a sa loob is naka-raised to 1. Diba? Na-mention ko yan sa first video. Na yung mga terms, single variables, meron siyang 1 dito sa harap at exponent na 1. Okay? Tapos, ito ay square root. Square root, alam natin, naka-root siya sa 2. So, ibig sabihin, kapag itatransform mo ito into this, yung numerator ng fraction is kung ano yung naka-raise sa kanya sa loob, at yung denominator is yung root sa labas. Okay? So, applying the same principle here, denominator is yung naka-root sa labas, yung numerator yung naka-raise sa loob. So, therefore, this is square root of z raised to 7. Ayan. So, this can be written din as x multiplied by the quantity for x cubed plus 3y all over 2 square root of z raised to 7. Ayan. So, either of the two can be your simplified answer. Okay? So, there are actually, ano pa, parang way kung gusto nyong walang square root sa baba. That is by multiplying both numerator and denominator by square root of z, ayan, raised to 7, ganyan. Tapos, distribute nyo sa lahat. Tapos, simplify, okay? But, for this problem, we will accept na itong form na ito as the final answer. Okay? So, ayun. This is the final part ng ating Simplifying Algebraic Expression series. And we discussed yung principles and then we solved 5 problems. And I really hope na may napulot kayo na learnings, especially sa mga principles, sa mga basic rules, paano i-apply so that when you encounter problems na ganito, na complicated and intimidating tignan, madalian na lang kayo sa pag-solve. So, again, thank you so much for watching. Comment down below kung anong next topic na gusto nyo mapanood or anong topic sa math yung medyo nalilito kayo dahil we will make a video for those topics. And ayun guys, once again, thank you for watching and see you sa ating next video.